Okay. So next natin, habang nailagay na natin yung ating mga objects na ilalagay, kasi nga nag-visualize tayo, di ba? Ano kaya itsura nito? Mag-iisip tayo na maglagay tayo ng ilaw. Siyempre, kailangan maganda yung pagkakaset natin ng ilaw. Ang mindset natin dito is parang photography. Sa photography, pag nagagawa kayo, product shoot kayo, isipin nyo, anong klaseng anong klaseng ilaw yung nalagay ko. Pero, may tuturo ko sa inyong technique. Ang technique na to is, you have to visualize kung ano kayang background yung ilalagay ko. Actually, pwede kayo maglagay dito ng mga pictures ng background na pwede nyo magamit. In my case, meron kayo dito makikitang mga template or tinatawag natin naka-built-in dito sa sa loob nito. Pwede nyo i-click yung ating table, as you would see here. Mag-click mo ng table, lalabas yan dito. Let's click on OK. Makikita nyo meron lagi dito match image. Let's click on match image at tingin nyo kung ano mangyayari. Gagamit siya ng artificial intelligence para ayusin lahat yan. Yan, nakalculate na niya yan. May isipin nyo? Nakalculate na niya. Tapos, pati yung lights, pati yung aspect ratio, pati yung camera perspective. Pag-click ko na lang ng OK, tingin nyo kung ano mangyayari. 3, 2, 1, none. At nalagay niya yung pinaka-lights kung ano yung eksaktong image na ginamit natin. Hintayin nyo lang. Ayan na. Diba? Image match, ginamit nila yung position ng camera, ginamit nila yung camera settings on the bookmark, tapos nag-adjust siya ng lighting for environment and sunlight. Kasi na-detect niya doon sa picture na gumagamit tayo ng environment and sunlight. Nakita nyo? Ayan. Diba? Ang dali lang gawin using Adobe Dimension. Paki-comment nga, number 1, lagyan nyo 1 kung kayo po ay ma-agree dito sa ating ginawang session. Diba? Ang dali lang. And marami pa akong ituturo sa inyo kapag nagre-respond kayo, marami akong ituturo sa inyo, mga techniques, mga tips ko throughout the years that I've been using this. Sige, comment kayo ng 1. Imagine kung gagawin nyo to sa hands-on mismo. Ginagawa namin to hands-on. Tinuturuan ko sila ng actual mga techniques dito. Nandiyan pa ba kayo? Okay? Ayan. So next natin is that paano ba natin papakita at i-render ito? Diba? Paano kunyari kung okay na tayo dito? Okay na tayo dyan. Let's say, bago yan, pwede pala tayo maglagay dito ng ating mga stickers or yung tinatawag nating decals. Ang tanong, ano ba yung decals? Kunyari, maglalagay kayo dito ng brand ng client ninyo. For example, ito na lang. Mayroon tayong brand ng client natin. Itong brand logo na to. Pwede ba natin siyang ilagay dito sa loob ng ating ginagawang 3D project? Yes. Pwede nyo i-drag and drop yan. Or kahit kayo ay nasa Explorer or Finder ninyo, pwede nyo i-drag and drop dito. Tapos pag nakita nyo yung kulay blue, pwede nyo i-drop yan dito. Okay? Nakita nyo? Loading. Tapos lalabas siya dyan. Nakita nyo? Ayan o. Pwede ko siyang ilipat. Taas, ibaba. Let's say gusto ko nandito sa pinakataas. Or gusto kong lakihan, let's say as you would see here, pwede kong lakihan yan. Or pwede kong i-rotate. Let's say, kunyari gusto ko medyo adventurous ng konti. Diba yan, no? Pwede kong gawin yan. Ang kagandahan nito, it's automatic, nag-wrap po yan. Yan, no? Mayroon siyang wrapping. Sunod natin, pwede nating lagyan tong brand natin for this. Drag and drop natin dito sa ating golden coffee bag. And as you would see, meron na ditong ganitong klaseng brand na pwede nyo ilagay. Diba? Pwede nyo ring i-rotate yan. Again, pwede nyo i-rotate yan. Pwede nyo baguhin, di ba? Or gusto nyo parang aesthetic talaga, no? Pwede nyo liitan to dito, di ba? Tapos usog natin dito, di ba? Pwede nyo i-move yan dito. Ang galing, no? Yan siya. So, pwede kayo magdagdag dyan ng marami. Let's say, gusto nyo, meron tayo ditong fire, pwede nyo i-drag yan. So, hindi lang dito, ha? Pwede kayo maglagay at mag-drag dito galing sa inyong Finder or sa inyong computer mismo sa ginagamit niyo. Pwede natin gawin yan. O, di ba? So, pwede natin gawin yan. At, ang nakakatawa dyan, meron siyang layering. Nakita nyo? Pwede tayo mag-drag pa dito ng isa pang water. And, depende yan sa kung saan nakaposisyon yung inyong layer. Kita nyo yung ating scene panel. Kita nyo dyan, no? So, nasa taas yung ating isang graphic, which is yung water. Pwede natin siyang ilagay at ibaba dito. Let's say, ang priority natin yung fire, di ba? I-drag natin siya dito sa baba. Nakita nyo? Ito, drag lang natin siya dyan. And as you would see, pwede tayong gumawa ng ganyang klase ng implementation o nung design na ganito. Okay? Yan.
So, gusto naman natin, lagyan natin ng logo ito, 'di ba? Kunyari ito. So, ang tanong, paano ba ako magbabago ng view, 'di ba? Ito po 'yon. Nakita nyo, meron tayo ditong orbit tool. Ang keyboard shortcut niya ay 1. Ang kanyang susunod ay pan tool, tapos yung tinatawag natin dolly tool. So, napakadali. Gagamit lang kayo ng 1. Tap ko yung 1 pindutin ko yung number 1 sa ating keyboard. As you would see, pwede akong umusog dito. Tingnan nyo. Tapos 2, pwede kong i-move yung 2. Kita nyo dyan. Tapos pwede kong i-drag na yung gusto kong ilagay na icon o na decal dito. Yes, pwede kong gawin yan. Pag tap ko ng decal, itong decal na to, pwede ko siyang baguhin. Let's say, gusto ko nag-repeat siya, di ba? Kunyari, gusto ko pwedeng fill. Pwedeng ganyan. O, di ba? Ang ganda ng itsura. Or, pwede natin gawin na mirror or siya ay repeating pattern. Puntahan natin yung repeat, tapos gawin natin siya ay ganito. Diba? Lakihan natin, damihan natin siya ng ganun. So nakita niyo yung possibilities. Ang ganda ng nung pwede niyo magawa dito. Pero hindi naman yan yung actual na gagawin natin. Pero as you would see, yan yung lahat ng pwede niyo magawa using Adobe Dimension.